Hello, blessed day po sa atin lahat. Welcome. Blessed day po sa atin po lahat. Welcome po sa atin pong mini-series na sa tingin ko po ay mabibless tayo at ma-encourage po tayo sa panahon po ngayon. Of course, napakataas na pong bilihin, dami sakit, dami pong namamatay. And I hope na after we finish po ang atin pong segment po na ito, ay kayo po ay ma-encourage po mismo. Ang ating pong title po ay paano po maging matibay sa gitna ng pagsubok at I think this is part 6 ng ating pong segment po. So paano po maging matibay sa gitna po ng pagsubok? At let us go in prayer na po. Diyos Ama, marami pong salamat. Tunay po na kami po ay nagagalak na makasama po ang bawat isa upang makinig ng iyo pong salita. Pagpalain niyo po ang bawat isa in Jesus' mighty name. Amen. So, recently, since tayo po ay nasa part 6 na po, let us just cut to the chase. So, paano po tayo magiging matibay po sa gitna ng pagsubok po ay dalawang bagay po ang kailangan po natin gawin. Una, kaalaman. Pangalawa, uri ng pamumuhay. Meron mga bagay na dapat natin alamin at tandaan pagdating po ng pagsubok. At yung first part po ay natapos na po natin at tayo po ay dadako na po sa second part. Ano po yung second part? Well, ang pagiging matibay po natin sa gitna ng pagsubok ay nakasalalay po sa uri ng pamumuhay. Uri ng pamumuhay. Ano po dapat na uri ng pamumuhay ang meron tayo upang tayo po ay manatiling matibay pagdating po ng pagsubok. So, number 1, para hindi po tayo magtagal, tayo po ay nararapat mag-focus sa Diyos lamang. Tayo po ay nararapat na mag-focus sa Diyos lamang. Sabi po ng mga awit chapter 144 verse 2, ang aking tapat na pag-ibig at aking tanggulan, aking muog at aking tagapagligtas, aking kalagsag at siya kong kinakanlungan, na siyang nagpapasuko sa ilalim ko ng mga bayan. So dito po, kung mapapansin niyo po ang salitang akin, no? Aking tapat na pag-ibig, akin na tanggulan, akin na muog, aking tagapagligtas, aking kalasag. Mapapansin niyo po ang author po ng mga awit ay hindi po nakatingin or nakafocus sa kanya pong sarili, kundi siya ay nakafocus po sa Diyos. No? Hindi na sinabi, ako ang tapat na pag-ibig sa aking tanggulan, sa aking muog, sa aking ako ang tagapagligtas, hindi po. Sa akin, which is describing po ang Diyos. Kaya sa panahon ng pagsubok at kahirapan, mag-focus tayo sa Diyos at sa Diyos lamang. Ito po binigyan natin po ng illustration po nung ang ating Panginoon, just to cut it short, mga bagyo po, nasa mabarko po, nasa bangka po ang mga disipulo at palubog na po sila. So ang Panginoon po, naglakad po sa tubig, passing them. At sabi po ni Pedro, pwede bang puntahan kita dyan? Sabi naman natin Panginoon, sige, halika, punta ka dito. So si Pedro po ay naglakad din po sa tubig. But what happened po? Nung nawala po yung focus niya po sa Panginoon, ay lumubog po siya. So ganun din po tayo mga minamahal. Kapag nakafocus tayo sa anumang bagay kaysa sa Panginoon, sa Diyos, talagang lulubog tayo sa gitna po ng bagyo ng buhay. Kaya remain focused lang. Kaya nga nauna po yung mga mga dapat natin alamin, no? Para at least doon tayo mag-focus, alam natin kung sino po ang Diyos na tutulong sa atin at liligtas sa atin sa panahon po ng paghihirap. Kaya anong klaseng, anong uri ng pamumuhay na meron po dapat tayo para manatili po tayong matibay sa gitna po ng pagsubok. Tayo po ay mga taong nagfo-focus po sa Diyos at sa Diyos lamang. Number 2,
Ano po ang uri ng pamumuhay na meron tayo upang maging matibay tayo sa gitna ng pagsubok? Number 2 po ay, tayo ay mga taong nagbababad sa katotohanan. Tayo ay mga taong nagbababad sa katotohanan. So lagi natin ine-expose ang ating pong sarili sa katotohanan po ng Diyos. Lagi tayo nagbabasa ng Biblia, lagi po tayo nag-aaral ng Biblia, lagi po tayong nakikinig ng mga maaayos po at biblical po na mga sermon po. Nakababad tayo sa katotohanan. Sabi po ng Jeremiah chapter 16 verse 19, Jeremiah chapter 16 verse 19, sabi po ng Biblia, O Panginoon, aking kalakasan at aking tanggulan at aking kalungan sa araw ng kaguluhan. Sa iyo pupunta ang mga bansa mula sa mga hangganan ng daigdig at magsasabi, ang aming mga ninuno ay walang minana kundi mga kasinungalingan, mga walang kabuluhang bagay na hindi mapapakinabangan. So dito po, meron pong contrast po. Na sa una, sabi po ni Jeremiah, so Panginoon, aking kalakasan, aking tanggulan, at meron pong mga bansa na pupunta po sa Panginoon na sasabihin, wala kaming minana, kundi mga kasinungalingan. Kaya makita nyo po na yung mga bansang ito po ay mahihinang bansa. Kapag meron pong pagsisinungaling patungkol sa Diyos at sa kanyang salita, nandyan po ang kahinaan. Kasi contrasting po siya sa Jeremiah 16:19. Una, ang lakas nun po, lakas niya, aking kalakasan, aking tanggulang, aking kanlungan. Tinanong po, no, napakalakas niya, strong po itong taong ito sa gitna ng pagsubok. Tapos, meron pong mga bansa na pupunta sa hangganan ng daigdig at sasabihin, kami, binana namin ang mga kasinungalingan. Kaya kita nyo po, sila po ay mahina. Kaya kapag meron pagsisinungaling patungkol sa Diyos at sa kanyang salita, kung hindi po tayo na-expose po sa katotohanan po, nandyan po ang kahinaan. Kaya, kapag tinuturo ng isang simbahan ang katotohanan, ang mga tao, ang kongregasyon sa simbahan po na iyon ay matitibay. Matitibay. And it is true. Nasaan ang presensya po? Kung nasaan ang presensya po ng kasinungalingan, nandyan yung kahinaan. Kung nasaan naman po ang presensya ng katotohanan, nandyan po yung tibay, nandyan po yung kalakasan. Kaya makikita nyo po, this is just a side note po, na gusto pong banatan or i-plant ni Satanas ang mga kasinungalingan po sa loob ng simbahan. Why? Para pahinain po ito. Para pahinain po ang simbahan. Kaya gustong-gusto niya na i-plant ang kasinungalingan niya sa loob po ng simbahan. Kaya check po natin, ito ba ang pastor ko po? Ito ba ang simbahan ko po? Tama ba? Katotohanan ba? Biblical ba ang kanya pong tinuturo sa amin? Because pagdating po ng panahon, kapag tama katotohanan ang tinuturo sa amin, yan ang pinapakain po sa amin. Pagdating po sa panahon po ng pagsubok, ang kongregasyon po ay mananatili pong matibay. And that is the strength of the church. The truth of God is the strength of the church. Kapag ito po ay tinuturo po sa church. So let us recap po. Number 1, ano po ang uri ng pamumuhay na dapat po na meron tayo upang maging matibay sa gitna ng pagsubok? Well, mag-focus tayo sa Diyos at sa Diyos lamang. Tayo po ay nakababad po sa katotohanan. And let us move on po. Number 3, ano po
ang uri ng pamumuhay na dapat meron tayo upang manatiling matibay sa gitna po ng pagsubok ay tayo po ay mga tao na lubos na umaasa sa Diyos lamang. Tayo po mga taong lubos na umaasa sa Diyos lamang. Sabi po ng mga Hebreo chapter 2 verse 13, Hebreo chapter 2 verse 13, at muli, ilalagak ko ang aking pagtitiwala sa Kanya. At muli, narito ako at ang mga anak na minigay sa atin ng Diyos. So ito po ay isang way na tayo po ay manatiling matibay na kung saan ay nagtitiwala po tayo, umaasa po tayo sa Diyos. Nararapat po na umasa tayo sa Diyos at sa Diyos lamang sa lahat po ng bagay. At ang pag-asa sa Diyos, our hope in God, ay isang kasanayan na hindi lamang ginagawa sa panahon po ng pagsubok, kundi ginagawa po natin araw-araw, minu-minuto ng atin pong buhay. Kung hindi po tayo lubos na nagtitiwala sa Diyos or umaasa sa Diyos sa lahat po ng bagay, babagsak po tayo. Napakasarap na meron tayong Diyos na pwede mong ibato sa Kanya ang atin pong pagsubok, ang atin pong bigat, no? Pabigat po or burdens po. No? Kaya sabi niya, kayong mga lahat na you are weary, come to me and you will find rest. Kaya ang tao pong umaasa lang sa Diyos, Lord, alam ko, anak po ninyo ako. Alam ko po na tutulungan niyo po ako, nakikinig po kayo, ito pong problema ko, ibabato ko po sa inyo. Hindi ako aasa sa aking sarili, hindi ako didiskarte. Aasa lang ako sa inyo. At yan po ang isang tao pong mananatiling matibay po pagdating ng pagsubok ng kanyang buhay. Pero in order po, no, para lagyan mo ng muscles or lakas ang iyong pag-asa sa Diyos at pagtitiwala, kailangan araw-araw mo siyang ginagawa. And the more na ginagawa mo na pagtitiwala ka sa Diyos, lalo ka pong tumitibay. Salamat po sa Diyos at binibigyan niya tayo sometimes ng test. No? Meron po mga pagsubok na dumadaan and then masusolusyonan ng Diyos, doon tumitibay po ang atin pong pananampalataya at pagtitiwala po sa Diyos po natin. Kaya lubos na umasa sa Diyos at sa Diyos lamang. Sabi po ng mga awit chapter 43 verse 5, mga awit chapter 43 verse 5, bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? At bakit ka nababagabag sa loob ko? Umaasa ka sa Diyos sapagkat ikaw ay muling purihin ko ang tulong sa aking harapan at Diyos ko. Kapag lubusan na umaasa tayo sa Diyos sa lahat po ng bagay, tayo po ay makakaranas ng kapayapaan. Kasi sabi niya, bakit ka, ikaw tao, bakit ka nalulumo? Ikaw, bakit ka nababagabag sa loob mo? Umasa ka sa Diyos, di ba? Kaya, umasa ka sa Kanya. At kapag umaasa at nagtitiwala tayo sa Diyos, makakaranas po tayo ng kapayapaan. Tunay po na it is true. Na kung saan si Pedro po, nung umaasa, tinignan niya po yung malalaking waves na, tinignan na niya yung sarili po niya, hindi na siya umasa sa Panginoon, ay nagsimula na po siyang bumagsak. Dumubog po sa gitna ng bagyo po. So napakasarap kapag umaasa tayo sa Diyos, nagtitiwala tayo sa Diyos, ay unang-una ay nakakaranas po tayo ng kapayapaan. So recap po mga minamahal,
ano ang uri ng pamumuhay na meron tayo upang maging matibay tayo sa gitna ng pagsubok ay tayo ay mga taong nagfo-focus sa Diyos lamang. Tayo po ay mga taong nagbabababad sa katotohanan. Number 3, tayo mga taong lubos na umaasa at umaasa sa Diyos lamang. Sabi po ng mga awit chapter 55 verse 22, mga awit chapter 55 verse 22, latang mo ang iyong pasan sa Panginoon. Wow! At kanyang aalayan ka. Hindi niya pinahihintulutan makilos kailanman ang matuwid. Sabi po niya, no? Ilatang mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang aalayan. So dito po, tinitignan ko po na hindi ka tatanggalin ng Diyos sa bagyo ng ating buhay, pero aalayan ka. No? He will guide you, He will protect you, He'll make sure na hindi ka babagsak. Pero ang ganda po nito, sabi niya, ay ilatang mo ang iyong problema or pasan sa Panginoon. Kaya, kaya ng sinabi ko kanina, sige lang, ipagkatiwala natin ang ating mga problema sa Diyos at hindi po pahihintulutan ng Diyos na bumagsak po tayo, aalalayan po tayo. Mga awit chapter 138 verse 3, at dito tayo magtatapos. Mga awit chapter 138 verse 3, sabi po ng Biblia, nang araw na ako'y tumawag ay sinabot mo ako. Iyong pinatapang ako ng kalakasan sa aking kaluluwa. Wow! Ano pong gagawin po natin kapag tayo po ay nasa gitna ng pagsubok? Tumawag. Tumingin ng tulong po sa Diyos. At ibibigay niya ang kalakasan po niya sa atin. So tutuloy po natin sa mga susunod po mga segment po natin. 3 uri po na pamumuhay o 4 na uri ng pamumuhay na kailangan po gawin po natin upang tayo po ay manatiling matibay po sa gitna ng pagsubok. Maraming salamat po sa pakikinig. Tayo po ay mag-pray. Diyos Ama, maraming pong salamat. Pagpalain niyo po ang mga salitang ito po. Naway ito po ay huwag namin makalimutan at magamit po. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po sa pakikinig. See you po next time. God bless po. Bye-bye po.